reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sadya na reading kayo ng balang magpalit-palit na situation nyo sa reading ko. Pasensya na sa boses ko. Talagang paos na ako. Kaya medyo husky na. At the bottom of the deck, the Emperor. Feel like ang nasa-sense ko na energy mo, nakita ko na andun yung iniisip mo kung ano yung makakabuti para sa'yo, kung ano yung ikagaganda ng buhay mo in the future. Gusto mo makita na one day, makuha mo kung ano yung pangarap mo, mailagay mo yung sarili mo dun sa tagal mo na inaasam-asam. Yung pangarap na akala mo hindi mo makukuha, pero para sa'yo alam mo na ma-achieve mo kung ano yung gusto mo. Kasi naniniwala ka sa kung ano yung kakayahan mo. Ang mensahe ng card mo, may mga gumugulo sa isipan mo pero tinatry mong alisin yun sa sarili mo, sa isip mo. Kasi alam mo na kailangan na gawin yun para rin yun sa sarili mo. Unti-unting natututo ka na kapag ipon or natututo kang humawak ng pera mo. Alam mo na kung saan mo ilalagay ngayon yung pera mo o i-handle yung finances mo. Some of you may darating na abundance. May mga tao na nagko-comment, bakit ang tagal hindi dumarating? Baka naman kasi wala kang ginagawa. Nag-aantay ka sa wala dahil hindi ka kumikilos. Hindi mo ginagawa ng paraan kung paano mo ma-improve yung financial mo. Nasa sayo lahat ng susi para gumanda yung buhay mo. Kailangan sabayan niya ng pagsusumikap. May mga inaalam ka, inaaral, o unti-unting nagkakaroon ng clarity yung mga situation na nangyari sa buhay mo. Kung ano yung sa tingin mo kailangan doon sa situation na yun, pinibigay mo. Kung ano yung kulang, pupunuan mo. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, uunahin mo. Naguguluhan ka. You feel undecided. Kung ano yung pagmamahal na nararamdaman mo, yun din yung binibigay mo, yun din yung binabalik mo. Sa kung sino yung nagmamahal sa'yo, yun din yung pinapakita at binabalik mo dun sa tao. Itong tao na to, iniisip niyang makipag-communicate, makipag-usap, ibigay kung ano yung kaya niya. Pero, pinag-iisipan niyang mabuti kung ano yung dapat niyang gawin. Some of you, nakikita mo na nagiging stable yung pasok ng income mo or nagiging maganda yung business mo ngayon. Or lumalago ngayon yung kita ng business mo, yung pasok ng financial sa buhay mo. Andun ka sa point na gusto mo munang bigyan ng time yung sarili mo, makapag-relax, makapagpahinga, kasi you feel exhausted. Clarify natin ang 8 of Swords. 7 of Pentacles and 10 of Pentacles. Yung mga gumugulo sa isipan mo about family, financial, yung mga bagay na binigyan mo ng effort pero walang bumabalik or na hindi mo nakikita nag-grow kung ano yung pinaglalaanan mo or ini-investan mo. Pero hindi naman kasi kailangan na isipin mo kung ano yung dumarating sa buhay mo ngayon, mga nangyayari. Let it go. Let it flow or hayaan mo na ang Diyos yung gumawa sa buhay mo.
Basta gawin mo lang kung ano yung kaya mo. Clarify natin ang Page of Swords. Three of Pentacles and Justice. Sa ngayon, inaayos mo yung mga bagay na kaya mo pa. And iniisip mo na balansehin yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Kasi ayaw mong gawin yung mga bagay na pagsisisihan mo. Kasi iniisip mo na para rin naman sa sarili mo yun. Tao ka lang, kailangan mo din ng panahon para sa sarili mo. Natututunan mo na ngayon na ibalanse kung ano yung mga gusto mo sa buhay, kung ano yung mga gagawin mo. Clarify natin ang Two of Swords. Nine of Swords and Ace of Cups. Merong time na nalulungkot ka, na-stress ka, pero nare-realize mo na hindi pala dapat. Kasi andun yung iniisip mo na kailangan mong bigyan ng pagmamahal yung sarili mo. And natututunan mo na yun. Kung ano yung mga bagay na gumugulo sa isipan mo or nagpapalito sa'yo, alam mo na kailangan mong piliin kung ano yung magpapasaya para sa'yo. Clarify natin ang King of Pentacles. Four of Pentacles and Three of Pentacles. Itong tao na to, hindi niya pa rin makalimutan yung mga nangyari sa nakaraan or hindi mo pa rin makalimutan yung past person mo. Kasi meron dito na iniisip mo na ayusin kung ano yung mga nangyari. Kung ano yung kaya pa dun sa relasyon. Or itong tao na to, iniisip niya na maibigay kung ano yung kaya niya para dun sa mga mahal niya sa buhay, ma-secure yung kinabukasan ng kanyang pamilya, ng kanyang mahal sa buhay. Clarify natin ang Ten of Pentacles. Three of Wands and Page of Pentacles. Meron kang hinihintay or iniisip mong mag-travel. Sa mo beyond dun yung meron ka ditong kailangan pagdesisyonan around sa family or sa financial. Kasi meron kang gustong gawing hakbang or simulan. Clarify natin ang Two of Cups. The Sun and Ace of Pentacles. Meron ditong darating na blessing. Isa yun sa magpapasaya sa'yo or unti-unti ka nang naghihil sa mga pinagdaanan mo. And kung ano yung minamanifest mo, one day may bibigay din yan sa'yo. Clarify natin ang The Lovers. Some of you may darating na regalo. Queen of Pentacles and the Tower. Andun yung pagbigay ng panahon, effort, oras, dun sa taong mahal mo, sa mga taong nandyan para sa'yo. Some of you meron ditong nagtapos na relationship and magkakabalikan or magkakaroon ng pagsisimula dito, which is andun yung kung dati walang panahon sa isa't isa, ngayon nagkakaroon na ng time para may pakita kung ano yung kaya pa na maibigay at may pakita sa isa't isa na pagmamahal. Clarify natin ang Four of Swords. The Lovers and Page of Cups. Unti-unti nang pinapakita yung pagmamahal. Some of you, andun yung merong involved na bata dito na siya yung nagbabind dun sa relationship. Kaya nagiging matibay yung pagsasama. And kung dati nagkakaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan or hindi na ipapakita o na pag-uusapan yung relasyon or yung pagsasama. Ngayon, unti-unti nang nagiging okay yun dahil merong bata na nai-involve doon. Kaya natututo yung isa't isa na matutunan
na ipakita ko ano yung kailangan dun sa pagsasama. Na kailangan pang ayusin para dun sa pamilya. Alamin natin kung ano mensahe para sa'yo. My greatest spiritual shifts don't come through force, they come through freedom. Ang mensahe para sa'yo na kung ano yung sa tingin mo gusto mong makuha sa buhay, magdasal ka lang palagi. Kasi kailangan ng pananalig sa Diyos at pagtitiwala. Hindi pwedeng gumawa ka lang ng ganito, ng ganyan, pero alam mo sa sarili mo na mali yung ginagawa mo. Dapat isipin mo rin kung tama ba yun, yung gagawin mong yun, kung wala ka bang matatapakang tao, wala ka bang masasaktan, at andun yung connection mo kay God. Kasi kapag maganda yung pakikitungo mo sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo, yung connection mo sa Diyos, maganda rin yung papasok at babalik sa'yo. Basta isipin mo lang palagi na lahat tayo, andun yung freedom na binibigay sa atin na gawin kung ano yung kailangan do sa sitwasyon. Basta ibigay mo lang kung ano yung tama at kung ano yung kaya mo. Gawin mo kung ano yung best mo. At magdasal lang palagi. At itong yung reading libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.